Nahulog sa bangin ang isang multicab sa Ayungon, Negros Oriental. Sa inisyal na investigasyon, nawala ng preno ang multicab habang binabaybay ang paahong bahagi ng kalsada. 8 sa 20 pasaherong namatay. 7 ang kritikal ang kondisyon. Nakaligtas naman ang iba pa kabilang ang driver ng multicab. Inaprubahan na ng Bicameral Conference Committee ang budget para sa sektor ng edukasyon, pati ang 33 billion pesos sa pondo ng farm-to-market roads. Pero ngayon pa lang, may mga senador na raw na hindi pipirma sa Bicam report dahil dito. Nakatutok si Mav Gonzalez. Nakita nyo, intense, maraming debate, maraming, even kami mga senator, hindi kami nagkakasunduan. Inabot ng linggo ng madaling araw ang unang araw ng deliberasyon ng Bicameral Conference Committee tungkol sa pambansang budget na binuksan sa publiko. Lusot na sa Bicam ang 1 bilyong pisong panukalang pondo para sa Project NOAA. Inaprubahan din ang panukalang budget ng education sector na kinabibilangan ng CHED, DepEd at TESDA. Nagkasundo rin ang mga mambabatas na ilagay sa budget ng CHED ang 2 bilyong pisong panukalang pondo para sa tulong-dunong program. Naging mainit din ang talakayan ng budget para sa farm-to-market roads na mula sa DPWH ililipat na sa DA sa susunod na taon. Ang nasa 16 billion pesos na pondo para dito sa 2026 NEP lumobo sa 33 billion pesos. Baka akalain ng tao na anuman ang pakitang taong kinakaltas sa DPWH ay ilalagay lang sa DA at mauuwi na naman sa FMR na hindi naman farm-to-market road, kundi farm-to-pocket road. Hindi ba dapat i-pilot muna? Kasi maglilipat na naman tayo, paulit-ulit na ito. I'm willing to give DA the benefit of the doubt, but not with another 16 billion pesos. Why would you double it at the time that you're transferring the project to a new agency? It doesn't make sense. Inaprubahan ito kalaunan ng Bicam. Pero sabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, hindi niya pipirmahan ang Bicam report kung hindi maitama ang anyay kaduda-dudang probisyon sa farm-to-market roads, pati sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIFIP. Itinaas kasi ang MAIFIP sa 51 billion pesos na hindi naman daw alinsunod sa Universal Healthcare Act. Nagpasa tayo ng batas tapos hindi napapakinabangan, hindi na po fully implemented. Opo. Dahil nga, napasukan ng MAIP na puro guarantee letters. Driven to the politika ang karamihan. Second, yung 33 billion sa farm-to-market roads. Hindi pa nga humuhupa yung galit ng ating mga kababayan sa flood control projects na maanomalya. Naghahanap na naman, parang naghahanap na naman kami ng batong ipupok sa ulo namin na ang pangalan ng bato, MAIF, at saka farm-to-market roads. Kung itutuloy pa rin yung 51 billion na MAIF, nagpasabi na ako sa aming chat group na sorry, hindi ako pipirma sa ratification pagka ganyan. Si Senador Erwin Tulfo naalarma rin daw sa 17 billion pesos na dagdag pondo para sa farm-to-market roads kumpara sa hiningi ng ehekutibo. Mas mataas din ito sa 32 billion sa bersyon ng Kamara. Tiniyak din ng ilang mababatas na may nakalatag na safeguards para sa implementasyon ng farm-to-market road projects sa ilalim ng DA. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Magkahalong kaba at excitement ang nararamdaman ng The Voice Kids coaches para sa finale ngayong gabi. Binalikan din nila ang mga aral na kanilang ibinahagi sa mga kanilang mga pambato. Narito ang aking chika. Puksaan na naman sa biritan mamaya sa finale ng The Voice Kids. Bago ang finale, nagbalik tanaw ang 4 na coaches na sina Billy Crawford, Julian San Jose, Zach Tabudlo at Ben and Ben. Tulad ng mga grand finalists, magkahalong excitement at kaba ang nadarama ng coaches. Mas nangingibabaw yung excitement para sa mga bata. Kasi talagang alam namin na ibibigay nila yung 100% best nila sa stage. I'm feeling very excited to watch the performances of the kids. Kasi I feel like this means so much to them. Bawat isa, proud na may mga naibahagi sa budding talents sa industriya ng pagkanta. You're not always gonna be here. May mga times na bababa ka, but that's not the end of the world. You're just starting, you're very young. They already have their strengths.
Kumbaga kami, parang konting enhancement lang naman kami. Pinapaalam namin sa mga bata na this is a competition. So, there will only be one winner. Abangan mamaya kung sino kina Sofia Malyares ng Project C. Yan ang gupyo ng Team Dilig. Marian Ansay ng Jewel Squad o Gian Sarita ng Bencada ang tatanghaling grand winner ng The Voice Kids.